Ang magkasintahang ito sa gitna ng matarik na kalsada, nawala ng preno ang motor na sinasakyan nila. Ano na kaya ang lagay ng dalawang sakay ng motor? At ano-ano kaya ang paraan para hindi na maulit ang ganitong kadelikadong insidente? Ang vlog na ito nagdulot ng labis na kaba sa netizens. Ang nagmamaneho ng motor sa video ay si Calix. At ang nakaangkas daw sa kanya ay ang kanyang nobyang si Allison. Papunta raw sila sa isang resort noon para magbakasyon. Habang binabaybay kasi ng motorsiklong ito ang matarik na kalsada pababa, ang motor na sinasakyan nila biglang nawala ng preno. Para mapabagal ang kanilang pagbulusok, ginamit ni Calix ang kanyang paa. Pero dahil sa labis na tarik ng lugar, ang motor ay di mapigilan. Si Calix naman, para maalerto ang mga tao sa paligid, ay bumusina na lang. Ang kasintahang si Allison, kahit kinabahan, ay nanatiling kalmado. Nang marating nila ang palusong na parte ng kalsada, noon na nakahanap si Calix ng spot kung saan pwedeng isampang motor, kaya naman tuluyan na itong huminto. Nanginig ako, wait lang. Tanging sapatos lang daw ang na-damage noon. Yung sapatos ni Calix, very thankful po kami na wala po nangyari sa amin. Kinamusta ko rin si Calix na kasalukuyan ay nasa barko para sa kanyang trabaho. Ano ang pumasok sa isip mo nung alam mong wala ka ng preno? Wala akong inisip noon, humanap ng elevated na lugar kung saan pwede kong isampa yung motor para naman hindi kami magkaroon ng mga galo, sugat man lang. Pinilit ko na lang na kontrolin yung motor. Yung nasa isip ko, Kuya Kim, yung safety ng partner ko, na dahil nga pababa na kami, baka masaktan siya, magkagalos, magkasugat. Sa mahabang biyahe, ang sobrang init ng preno ay pwede rin magdulot ng brake failure. Kapag umabot na sa humigit kumulang na 300 hanggang 350 degrees Celsius ang brake pads, nagsisimula na mawala ang bisa ng preno. Sa sobrang init, bumababa ang friction, kaya kahit anong piga nyo, hindi na siya kumakapit at hindi na bumabagal ang motor. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Bago po kami pumunta dito, pinamake sure muna namin yung motor na good condition talaga. Pero sabi nga ng mga tao dito na nakausap ni Calix ay nawawalan daw talaga ng preno kasi nga pababa at naka-full brake si Calix. Calix, sa tingin mo, ano ang dahilan ba't nawalan ka ng preno? Sa tingin ko, Kuya Kim, kasi palagi na kami gumagamit ng preno. Palagi akong gumagamit ng preno. Gawa ng pababa na kami noon. Tapos hindi rin namin naisipan na huminto muna. Para sa eksperto, may isang silent danger sa mga kalsadang pababa. Ang sobrang pagdepende sa preno. Minsan po yung nagko-contribute ng biglang pagkawalan ng preno is yung nakadiin po sa preno habang bumabiyahe or tumatakbo tayo sa kalsada. Dahil pag nakadiin po tayo ng konti, nag-engage po yung ating preno, lalo na po sa mga naka-disc brake. Tapos pag i-full brake mo na po siya is biglang nawawala. May risk din sa pagpigil ng motor gamit ang paa. Maging kalmado po tayo, huwag po tayo mag-panic or anuman po dahil pag naunahan po tayo ng panic ay nawawalan po tayo ng konsentrasyon kung ano yung gagawin natin. Kaya payo ng eksperto, i-check ng mabuti ang motor bago magbiyahe. Ang bakasyon ng mag-fiancé, natuloy pa rin naman. Okay, ano naman ang natutunan mo sa nangyari sa'yo? Siguraduhin yun nga, good condition yung motor nyo. Tapos kapag malayuan yung biyahe, kailangan talaga ipahinga rin yung motor. Alamin yung kalsada, kung kayang alamin. Sa huli, hindi lang takot ang iniwan ng pangyayaring ito, kundi paalala na sa bawat biyahe, may mga bagay tayong hindi kontrolado.
Kaya naman bago umalis ng bahay, i-check na maigi ang mga sasakyang gagamitin para stress ang mawala at hindi ang Dami mong alam, Kuya Kim.